Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mildred at kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So, kaya andito ka sa channel ko ay interesado ka mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong at wala kang idea kung saan ka mag-a-apply na legit agency. So, meron akong i-recommend sa inyo na legit agency kung saan ako nag-apply. Okay, so ituturo ko sa inyo step by step kung paano ako nag-apply sa Maris Agency and kung paano ako nakarating dito sa Hong Kong. Okay? So without further ado, let's begin. Okay, first step na gagawin nyo kung mag-apply kayo sa Maris Agency is magme-message muna kayo sa Facebook account nila, sa kanilang Facebook page. Ayan, ilalagay ko dito. At magme-message kayo doon and sasabihin nyo na interesado kayo mag-apply. Tapos may magre-reply sa inyo doon na empleyado. Huwag kayo mag-alala guys kasi mabilis silang mag-reply or siguro kung hindi agad kayo marireplyan is sobrang dami ng nag-a-apply. Kasi marami nag-a-apply doon guys kasi mabilis magkaroon ng amo doon. Kapag na-replyan na kayo, bibigyan nila kayo ng parang biodata, yung magpipill up kayo ng yung pangalan ninyo, yung mga information about yourself. And then kapag na-fill upan nyo na yung parang biodata na yun, ipo-forward nyo ulit yun sa kanila. And then, sasabihin nila sa'yo yung schedule kung kailan merong broker na mag-i-interview. Depende kung ikaw ay first time or kung ikaw ay ex-abroad. Kasi depende sa mga broker. Merong broker na hindi tumatanggap ng first timer. Tulad ng broker ko, hindi siya tumatanggap ng first timer kasi mabilis daw sumuko ang first timer kasi nga walang experience. Hindi sanay sa hirap, kumbaga. Next step, so na-message na nga kayo. And then, kunwari, okay, Monday may schedule ng broker interview. So, pupunta ka ngayon doon sa Maris Agency. Ituturo naman nila sa'yo yung daan papunta doon. Malapit lang yung guys, pagbaba mo ng LRT, kapag galing ka sa Monumento. Sa Pedro Hill yun guys, sa Pedro Hill. Pagbaba mo doon, tatawid ka ng kalsada, and then meron dong 7-Eleven, and then dire-diretsuhin nyo lang yun hanggang sa McDonald's, and then liko na kayo doon, may makikita kayong malaking gate. Yung malaking gate is school yun ng elementary. Yung school ng elementary, kaharap mismo yung Maris Agency. Okay, so andun na kayo. And then, magpapa-interview kayo sa broker. So, depende kung gagalingan nyo or hindi. Basta depende na sa inyo yun. Depende sa inyo yun kung kayo ay ha-hired. Kasi nasa sa inyo talaga yun kung gagalingan nyo. Kasi dapat mabilis kayong sumagot or magaling kayo makipag-usap sa broker and depende pa rin sa inyong experience. Okay? So, kunwari, selected ka kasi ibig sabihin ng selected, confirm na ikaw ay na-hired niya. And then, ibig sabihin nun, merong employer para sa'yo kasi silang mga broker bago sila pumunta ng Pilipinas. Meron na talaga silang hawak na employer. Okay, so na-hired ka nila. Sasabihin nila sa'yo na meron akong employer para sa'yo na i-recommend. And then, sasabihin niya sa'yo na tatawag siya sa iyong WhatsApp number para i-interview. So, depende na lang kung sa pag-uusap ninyo ng broker kung doon pa lang sa mismong agency is tatawagan ka na ng broker, nung employer, nung magiging employer mo. Depende na doon kung sa pag-uusap ninyo nung inibigay sa'yo na employer, ng broker, kung magugustuhan mo. If, of course, depende sa pag-uusap ninyo nung amo mo, magiging amo mo. Depende sa i-offer niya sa'yo. Kunwari, offer niya sa'yo is mag-aalaga ng bata, ganyan, or mag-aalaga ng mga alaga nilang aso, pusa, ganyan. Kasi marami dito may mga alagang aso. Wala silang anak pero maraming alagang hayop, ganyan. Turing nila doon para mga anak. Okay. So, kunwari, yung ibinigay sa'yo na employer is nagkasundo kayo and nag-confirm ka, ibig sabihin kinonfirm ka niya, kinuha ka niya, and then pumayag ka. So, ibig sabihin na hired ka na ng employer na yon. And then, next step na gagawin mo is magbe-medical ka na nun. Yun yung unang beses na magbibitaw ka ng pera kasi once na meron ka ng employer, may medical ka na, hindi ka sa agency magbabayad ng medical. Ikaw mismo yung pupunta sa clinic ng Maris Agency para magpa-medical and doon ka magbabayad. Okay? And then, siguro mga 2 to 3 days malalaman na yung result ng medical mo. Kapag lumabas na yung result ng medical mo, tatawagan ka ng Maris Agency or hindi man tatawagan or i-message ka nila na sasabihin na lumabas na yung result ng medical mo and kailangan mo nang mag-OWA.
So, ibig sabihin nun, aaral ka ng salita ng Hong Kong, yung Cantonese, 3 days training yun guys sa OWA. Bago mag-umpisang mag-OWA is kailangan mong mag-down kahit at least mga 5,000 or 3,000. Then, kapag tapos na yung iyong OWA, sabihin sa'yo ng agency ng Maris na tatawagan ka na lang nila kapag dumating na yung visa. Kasi yung visa guys is 1.5 months to 3 months bago dumating yung visa. Depende sa amo mo kung ikaw ay inira-rush or hindi naman. So, kapag rush, 1.5 months dadating na yung visa mo. Pero kapag pangkaraniwang visa is 3 months talaga yung tagal sa paghihintay ng visa. And then, ayan, kapag dumating na yung visa, kasi ako 3 months talaga ako naghintay. Dumating na yung visa. Sabihin sa'yo, ma'am, dumating na po yung visa mo, kailangan mo ulit mag-report dito sa agency, kailangan mong permahan yung mga documents, and then, kailangan mong bayaran yung iyong balance, okay? So, once na dumating na yung visa mo, bibilang ka na lang na siguro mga 3 to 4 days ay pa-flight ka na kasi bibilhan ka na ng ticket ng amo mo. Ang last na gagawin mo is kung yung iyong medical is na-expired na, kasi nga 3 months yung paghahantay ng visa na expired yun guys. Kailangan mo ulit magpa-medical. So, magbabayad ka na naman ng another 3,500 yung bayad sa medical guys. So, kapag nagpa-medical ka na, okay na, meron pang isa pang babayaran. Parang 1,500 or 1,300 yun yung sa vaccine. Yung parang protection natin para hindi tayo magkasakit. Yan tayo ng certificate na tayo ay fully vaccinated, hindi tayo dadapuan ng sakit, ganyan. Ayan, kapag ting na yung ticket natin, tatawagan ulit tayo ng agency para ipaalam na tayo ay kailangan ng maghanda and kailangan na nating mag-impake, ganyan. May orientation pa yung guys, papatawag kayo para sabihin yung mga rules and regulation, yung mga expect natin, expect the unexpected. And then, ibibigay na sa inyo yung ticket niyo and then bahala na kayo pumunta sa airport. Okay? So, kung malalayo yung inyong kung saan kayo nakatira, kunwari tulad ko sa Quezon ako nakatira. Pero may tinutuluyan naman ako doon sa Manila. And then, ayun, bahala na kayo sa sarili ninyo pumunta sa airport. Depende na lang kayo kung magpahatid kayo sa mga pamilya ninyo. Pero ako nagtuloy ako sa kanilang parang boarding house. 3 kaming sabay-sabay na nag-alis. Pero kami lahat ay 10 kami sabay-sabay, pero magkakaibang broker yun. Basta nung araw na yun, 10 kami nag-flight, iba-ibang broker. And then 3 kaming nagtuloy dun sa kanilang boarding house. And then, nag-grab na lang kami papunta sa airport. Ayun, so pagdating sa airport, sasalubungin kayo ng inyong broker. Pagkadating dito, diretso na kaagad kayo sa medical ulit. And then, kukuha ng ID. And yung kukunin na kayo ng amo ninyo. Okay? So, ganun yung step by step kung paano ako nakarating dito sa Hong Kong. Okay? So, maraming salamat sa panonood. At kung interesado kayong mag-apply sa aking broker, kung kayo ay ex-abroad, pwede ko kayong i-recommend sa aking broker dito sa Hong Kong para pupunta kayo ng agency, meron na kayong amo. Okay? Hindi kayo, i-interviewin niya kayo video call. Okay? So, message lang kayo sa baba.